Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. At syempre mga kababayan ko, i-shoutout natin at yung mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, syempre hindi rin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 69 na mga comments. Nandyan din si Robel Ferrer Official. Meron siyang 59 na mga comments. Maria Mindesiplon. Meron siyang 34 na mga comments. Nandyan din si Flavilan Sabiano. Meron siyang 23 na mga comments. And Tess Faraon. Meron siyang 15 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung nangyari kanina doon sa House of Representatives na kung saan pag-usapan doon yung impeachment case tungkol kay President BBM, dito muna tayo ho sa ipinakalat na naman ho na kalokohan ni Jason Sa mga kababayan. Anong ginawa na naman ni Jason Sa, Sir Ivan? Kasi 'di ba kahapon bumisita yung Japanese businessman doon sa Malacanang. Binisita niya si President BBM kasi gusto siya na mag-invest dito sa Pilipinas. 'Di ba marami na hong na mga establishmento na nandito ho sa Pilipinas mga kababayan na pagmamayari ho ng mga Japanese. So yan po ay madagdagan pa mga DDS. Kasi kahapon, ulitin na po natin, meron pong bumisita doon sa Malacanang, binisita si President BBM kasi gusto mag-invest sa Pilipinas. So ngayon, nang nakita yan na mga DDS mga kababayan, and also specifically, the Jason Sa, abay na inggit, na insecure mga kababayan. Kasi nakita niya si President BBM medyo nakarecover na sa kanyang katawan. O diba, bumalik na po ang kagwapuhan ni President BBM. Very energetic mga kababayan. So nang nakita ho yan ni Jason Sa na ngayon pala ay medyo hindi maganda ang kanyang lagay mga kababayan ni Jason Sa na nandun pa rin ho sa hospital. So siya ay na-insecure kasi nakita niya si BBM nakarecover na. Ang ginawa niya mga kababayan, abay, naglagay na naman ho ng post sa kanyang account na kung saan minislead niya ang kanyang mga tangang followers. Tanga na, bobo pa. Kasi napasakay niya mga kababayan. Kasi according kay Jason Sa, na luma daw yung pictures inilagay ng taga-PCO tungkol sa pagbisita ng Japanese doon sa Malacanang mga kababayan. O diba? So sabi niya, is this a case of Throwback Monday? O diba? Throwback daw yung pictures mga kababayan. Kasi idagdag muna natin. Sabi niya, I check my photo files, parang may ganitong picture si PBBM with Japanese businessman invited for a private public partnership or PPP initiatives sometime in November 2024 daw mga kababayan. Take note, sometimes in November 2024. Sabi kasi sa photo news released today, February 2, 2026, na inilabas ng mga mainstream media GMA News, nakipagkita si PBBM sa mga negosyanteng Hapon sa palasyo ngayong araw ng Lunes, which is kahapon mga kababayan. Namamalikmata lang ba ako? O di ba? Parihong-pariho kasi ang kuha. At saka hindi naman namayat si PBBM sa kuhang ito. Busog-lusog pa ang kanyang pangangatawan sa kuha ng litrato na kagaya ng nasa photo library dated 2024. Meron siyang palusot mga kababayan, may tagline pa. But you know, I may be wrong, o di ba? Who knows? Kasi huling ipinakita ang litrato ni BBM sa publiko na sobrang payat na.
Meron siyang palusot doon mga kababayan. Kasi in case kapag siya ay tatanungin at saka ating lalampasuhin mga kababayan, meron siyang palusot. Kasi di ba meron siyang sinabi, but you know, I may be wrong. Yan kasi ang laging ginagamit ho ng mga DDS mga kababayan. Kapag meron silang pang-akusasyon, napansin nyo ba yan? Kapag meron silang pang-akusasyon at saka hindi sila sure mga kababayan, merong tagline ho sa dulo, pang palusot nilang inilalagay mga kababayan. But you know, I may be wrong. Who knows? Kasi huling ipinakita ang litrato ni PBBM sa publiko na sobrang payat na. O di ba? Dito natin nakita mga kababayan at saka sa mga DDS din na hindi sila happy na naka-recover na si President BBM. Di ba nagpakita na nga ako dito ng pictures mga kababayan na siya ho ay nag-dinner the other day. Nakita natin si PBBM na medyo naka-recover na. Nakabalik na ho, unti-unti na siyang nakabalik sa kanyang dating pangangatawan. Bumalik na ang kanyang kagwapuhan mga kababayan. Well, gwapo pa rin ho si PBBM. No, siya ay medyo pumayat mga kababayan. Gwapo pa rin ho si PBBM. Pero mas gwapo siya kapag mabilog ang kanyang mukha mga kababayan. O di ba? Insecure itong si Jay Sunsa na nakaratay na ngayon doon sa hospital mga kababayan. So dito no, misleading ho ang ginawa ni Jay Sunsa. I-debunk natin yan. Nagbanggit siya sometime November 20, 2024 daw mga kababayan. Ipakita natin sa kanya ang kanyang pictures na inilagay. Bakit merong tao dyan? Looks familiar mga kababayan na nakatalikod. Siya ho si Dave Gomez. At mismo taga PCO, tinanong ko mga kababayan, sabi ko, ma'am, sino yung kalbo na nakatalikod? Siya si Dave Gomez, Sir Ivan. Okay, so dito ko na-confirm mga kababayan na yan talaga ay bago lang. Kasi si Dave Gomez, Jason Sa, alam ho yan Jason Sa mga kababayan, na siya ho ay inappoint ni PBBM, di ba pinalitan niya si J. Ruiz? That is July 2025. July 2025. July or August ba yun? Basta nasa dalawa ho na buwan mga kababayan. Di ba pinalitan niya si J. Ruiz? That is July or August 2025. Ibig sabihin, yan ho ay bago mga kababayan. At taliwas dun sa kanyang sinabi, galing daw sa kanyang photo files 2024. Doon pa lang ho, madidibang na natin mga kababayan kasi naglagay siya ng date eh. Diba? Gunggong talaga eh. Yan no, tingnan nyo po ang comment ho ng mga followers niya. Sabi niya, it's a sign that Bangag is in danger daw. Same picture lang po. Look at the bottled water and the water goblet in the side table. Same lang sa picture 1 and 2, Sir Jay. Which is correct. Ay bote pa yung DDS. Marunong kasi sumita mga kababayan. Sumita. Anong tawag niyan? Kanang parang sabong mga kababayan. Sumipit. Sumipit bang tawag niyan? Marunong kasi tumingin ng picture. Marunong siya, mayroon bang mga differences mga kababayan? Or mayroon, makompare niya. Diba? The same lang ho yung battle picture. Ibig sabihin, iisa lang ho ang picture na yan. So, sabi ba dito ni Chanel Marie, galing mo talaga Sir Jay. O diba nabudol? Talas ng mata at pang-amoy mo. Tas dito sa DDS na Victoria Gumabaw, sabi niya, PCO Secretary Dave Gomez is there. Though, how could it be 2024, wala pa siya sa PCO? O di ba buti pa ang sang DDS mga kababayan, alam na alam nila, pero si Jason Sa, minislead niya ang kanyang mga followers. So mga kababayan ko, kapag kayo ay supporter, kapag kayo ay follower ni Jason Sa, talagang mag-iiba ang inyong pananaw sa ating gobyerno. Talagang mamimislead kayo. Talagang magiging ubob kayo kapag kayo ay followers ni Jason Sa. Bakit? Kasi tinatakpan niya ang totoong event. Tinatakpan niya ang totoong ebidensya mga kababayan. Or tinatakpan niya yung totoo talaga. Kasi ayaw nila na makita natin or makita ng kanyang mga tangang mga followers kung ano ang totoo. Minimislead nila. Ito namang iba, tuwang-tuwa, abay sumakay kaagad. Pero buti yung iba mga kababayan, napansin nila kaagad. At saka kinorek nila itong si Jason Sa. O diba, gonggong talaga eh. So ngayon mga DDS, bago tayo mag-ibasa doon sa mga medyo mainit na mga issue, ipapakita muna natin dito yung update ng ating President BBM, yung lakad niya kahapon, at kung ano yung mga bagong programa ng ating gobyerno, at saka meron ding good news para sa mga senior citizen. For more details, let's watch this.
At sa punto pong ito, ating pong talakayin ang update tungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, hindi kahit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakamalaking general trading company ng Japan na mamuhunan dito sa Pilipinas. Nakipagpulong po ang ating Pangulong Marcos sa presidente at CEO ng nasabing kumpanya na si Katsuya Nakanishi bilang bahagi ng pagsusulong ng mga potensyal na Japanese investments na inaasahang magbibigay ng maraming trabaho, magpapabilis sa mass transport projects, magpapalawak sa clean energy at magpapalakas ng digital services ng bansa. Ayon pa po sa ating Pangulo, ang mga proposed investment na ito ay tutulong sa layunin ng administrasyon na i-modernize ang public transportation, lalo na yung subway at railway systems upang mapadali ang pang-araw-araw na biyahe ng mga mamamayan at mapabuti pa ang mobility sa mga urban at regional areas. Dagdag pa po ng ating Pangulo, makatutulong din ang mga inisyatibang ito sa pagpapalawak ng renewable energy, partikular yung wind power bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na i-diversify yung energy mix ng bansa at isulong ang sustainable development sa mga lalawigan. Anya pa, ang mga hakbang na ito ay magpapalakas din sa digital services na magpapagaan sa mga pang-araw-araw na mga transaksyon ng mga Pilipino, kasabay ng patuloy na pagbubuo ng isang bagong Pilipinas. Ang nasabing General Trading Company ay mayroon ng matagal na interes sa Pilipinas na may mga pamumuhunan sa infrastructure, energy, transportation at maging sa industrial projects. Tunay na isa itong mahalagang katuwang ng gobyerno sa pagsusulong ng economic at infrastructure agenda ng administrasyon. Mas mataas na ani ang aasahan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija matapos paganahin na ng National Irrigation Administration ang Talavera River Super Diversion Canal, kung saan maaari na rin gawing 3 beses ang pag-ani ng palay kada taon. Nasa gitna ng mga hangganan ng Barangay Ligaya at Barangay San Nicolas ang Talavera River SDC siphon na orihinal na itinayo noong 2003 hanggang 2005. Isa itong 4-barrel reinforced concrete structure na may 396 meters na haba at pinamamahalaan ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA UPRIS. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, sa muling pagbubukas ng pasilidad, may babalik ang irrigation supply sa kabuuang 39,758 hectares na direktang pakikinabangan ng 26,355 farmers sa Nueva Ecija. Dati mataas naman yung ilog, kaya lang over the years, siyempre may mga quarrying, so bumaba ng bumaba hanggang na-expose ito. At kaya nasira ito dahil dumaan yung tubig sa ilalim ng siphon natin. So kaya kami, nilagyan namin 2 seat piles magkabilaan itong siphon, tapos may reinforcement, tapos binuhusan din namin. Kaya sabi ko nga dito, mas matibay pa ngayon ito kesa doon sa original na structure niya. Noong December 2025, pansamantalang nasuspinde ang irrigation delivery sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at Tarlac habang isinasagawa ang rehabilitation ng siphon. Apektado ang mga sakahan sa 9 na munisipyo at 2 lungsod at sa tansya ng NIA, umaabot sa 303,025 metric tons ang posibleng naging rice production losses. Ang totoo, pwede ka nga magtanim kahit walang lupa, hydroponics, di ba? Pero hindi ka pwede magtanim na walang tubig. So kung gusto mo ng food security, irigasyon dapat ang number 1. Kasunod ng pagbabalik ng patubig, tinitignan din ng NIA at ng mga irrigators ang mas maayos na cropping schedule, lalo na sa mga panahong maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay UPRIS Regional Confederation of Irrigators President Dante Lazatin, malaki ang pagkalugi ng mga magsasaka sa malaking kakulangan ng patubig, maliban sa hindi na nila magawa ang double dry cropping. Ginagawa na po namin talaga yung double dry. So kung di lang po na-late itong tubig, hindi nakadiferensya po itong siphon po natin, maaaring nag-double dry po ulit kami. Malaki ang inaasahang ginhawa para sa mga magsasaka dahil mas magiging tiyak ang supply ng tubig sa taniman at inaasahan din ang posibleng taas ng produksyon. Pag nag-double dry, dagdag po ng ani na para madagdag po sa harap pa, maging dagdag pagkain po natin.
baka sakaling pag laging ganyan at maganda po yung ani, baka matin po natin yung rice self-sufficient. Bibigyang oportunidad ng National Commission on Senior Citizens Region 11 at ng Tourism Department ang mga lolo at lola na magsilbing tour guide. Sa layuning mabigyan ng mas maraming oportunidad ng mga senior citizens na makakuha ng income sa kabila ng kanilang edad, patuloy ang National Commission on Senior Citizens kan SCSC Region 11 sa paghahanap ng paraan para mapalawak ang oportunidad para sa mga senior citizens. Ayon sa ahensya, may isinagawang Memorandum of Understanding na ang kanilang central office sa Department of Tourism sa ilalim ng Tourism Legacy and Livelihood Program, kung saan layunin nito na makapagbigay ng livelihood opportunities para sa mga senior citizens kasabay ng pagpapaunlad ng tourism services. Sa ilalim ng programa, iilang mga senior citizens na sa kaunuhan ng sumailalim sa training programs bilang mga tour guides. Bagay na tinitingnan ng NCSC 11. That's one of our focus for 2026, and we are going to really look into how we are going to expand itong mga ganitong agreements and arrangements for our senior citizen. Mahirap lang kasing pagka tayo lang no ang nagpo-push, so it has to be in collaboration also with the private sectors. Nag-request na rin umano ang NCSC 11 na maipatupad sa local level ang naturang agreement sa DOT. Ito upang magamit bilang oportunidad sa mga senior citizens sa Region 11. We are already looking for partners. At the same time, we are also requesting our central office kung pwede ba nating i-localize din no yung arrangement with the DOT to employ senior citizens as tourist guides as well. So hindi pa kasi naibaba no sa regional offices yung mga programang ganyan. Ang posibilidad na mabigyan ng trabaho sa sektor sa turismo ang may edad, ikinatuwa ni 65 years old na si Auria. Malaki umano ang tulong nito, lalo na sa mga senior citizens na may kapasidad pa upang magtrabaho. Ako juga kay salamat, ulipay ko. Okay, pres na ako bitaw, bro, diri ra ko ano. Lipay ko. Oh, di ba mga DDS? Iba ka hindi nyo alam na marami tayong magagandang programa under Marcos Seven Station na hindi nyo nakita kasi binulag kayo ng mga vlogger ninyo. Tingnan nyo mga DDS, ang ating President BBM doon sa Malacanang nung siya ay binisita ng Japanese businessman, healthy and well. Nakita na natin, very energetic. Di ba? Pero ito si Jason sa mga kababayan, nakaratay pa rin ho hanggang ngayon doon sa hospital. Buti nga. Sana mga kababayan no, na yung plano ng taga Region 11, ng taga DOT tungkol doon sa mga kababayan natin na mga seniors na magkaroon ng trabaho na for example, di ba gagawin sila na tourist guide? Maganda yan. Kasi aside pa sa magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan na mga seniors, maaliw din sila mga kababayan. Dagdag exercise yan. Agree ba tayo mga seniors? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, dahil nabanggit na natin si President BBM, ituloy na natin. Pag-uusapan na natin yung nangyaring hearing kanina doon sa Kongreso tungkol sa impeachment complaint kay President BBM. But before that mga kababayan, meron muna akong panawagan. May panawagan tayo sa director ng NBI na si Attorney Angelito Magno. Kasi nga diba sinabi ko the other day na maraming iiyak na mga DDS kasi bukas meron nang mag-file ng panibagong impeachment complaint kay Sara Duterte at the same time meron ding servan ng subpoena. Diba sabi ko yan? Pero merong nangyari mga kababayan. Diba merong nag-file po kahapon ng dalawang grupo na impeachment complaint doon kay Sara Duterte. Ang hindi lang nangyari mga kababayan, yung subpoena para doon sa mga gonggong na mga DDS, mga DDS vlogger, nag-share ng PK na medical report at meron pang logo ng Centloc. Di ba ang plano ng taga NBI na sila ay papadalhan ng subpoena? Sabi ko, kung hindi mabago or mapostpone ang kanilang schedule, by today mangyari yon. Pero hindi nangyari mga kababayan. So tayo ay manawagan. Kasi according ho sa ating kakilala mga kababayan, doon sa loob ho na may kakilala tayo na nandyan sa may NBI na supposed to be ang kanilang plano is kahapon. At saka, or kung di man kahapon mga kababayan, today, iserve nila yung subpoena doon kay Jack Arguta, doon kay Jay Sunsa, doon kay Serrano, Bobby Tiglao, marami pang iba. Supposed to be kahapon or ngayon. Pero hindi nangyari mga kababayan. Tanong natin at panawagan natin kay NBI Director Magno, anong nangyari?
sana hindi tayo kupad. Sakto ba yun? Pangit-pangit ang word mga kababayan. Parang parang hindi trabaho eh. Di ba? Sana galaw-galaw naman tayo. Actually, yung word na kupad mga kababayan, nabasa ko lang yan. Sakto ba yun, kupad? Yung pabagal-bagal mga kababayan, sana taga-NBI, hindi tayo pabagal-bagal. Kasi kapag ginaganyan natin, binibaby natin yung magunggong na yan, yung mga dilis na yan, lagi nila yang gagawin. Di ba? Anong sabi nila? Makupad daw ang ating gobyerno. So, bilis-bilisan natin. Di ba? Sinabi na ho yan ni President BBM na sana at saka he will assure us na yung ating mga ahensya ay mabilis nang gumalaw. Hindi dapat gagayahin natin yung previous administration sa panahon ni Digong na makupad na sindikato pa. Mga korap na, marami pang ginagawang kabulastugan. Di ba? Dapat hindi tayo ganon. Marcos administration na tayo ngayon. Sana na-serve na yung sabina. Okay? But anyways, of course, I believe in you. I trust you kasi alam mo ang nangyayari or alam nyo yung proseso. Okay? But anyways, hihintayin pa rin namin yan. NBI Director, Attorney Magno. Okay? So anyways mga kababayan ko, ang daming umiyak ho ng mga DDS ngayong araw. Before natin pag-usapan mga kababayan, di ba kahapon ay masayang-masaya yung mga DDS kasi nga meron silang nakita na balita, actually it's a desisyon. Talagang majority decision ng mga kongresista na tinanggap nila or ang kanilang desisyon is sufficient inform yung impeachment complaint inihain ng grupo ni Atty. Jesus mga kababayan. Diba? Ang desisyon kahapon ng Kongreso is majority. Insufficient, sufficient inform mga kababayan. Merong 46 na pumabor, merong isa na hindi pumabor, at merong isa nag-abstain. Diba? Merong isa mga kababayan, yung nag-abstain, nag-walk out si Congressman Abante kasi hindi niya nagustuhan mga kababayan na merong nag-file impeachment kay PBBM kasi kitang-kita niya na nagtatrabaho yung mama. Nagtatrabaho po ang ating presidente. Kaya ayaw ni Congressman Abante na ma-impeach si President BBM. Tayo rin pong lahat mga kababayan, ayaw natin na ma-impeach itong si President BBM kasi nagtatrabaho naman siya at nakita natin ang epekto, ang positive outcome sa kanyang pinagtatrabahuan. Ang dapat ma-impeach dito, itong si Sara Duterte. Agree ba tayo? Diba? So before tayo magpatuloy mga kababayan or start natin yung nangyaring hearing kanina, dito muna tayo sa balita. For more details, let's watch this. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang ganap na inihain ng ilang sectoral groups sa Kamara kahapon na inendorso naman ng ilang kongresista at minority bloc. Dalawang impeachment complaint na ang formal na inihain laban kay Vice President Sara Duterte matapos ibasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng naunang impeachment complaint laban sa Vice Presidente noong nakaraang linggo. Una na rito ang isinumiting impeachment complaint ni Kiko Aquino D, dating Peace Secretary Jing Deles at Father Flavie Villanueva kasamang ilang kabataan at sectoral leaders. Pirmado na ni Secretary General Cheloy Garafil ang receiving ng impeachment complaint na inendorso ni namamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Kabilang sa dahilan ay ang misuse of public funds sa pamamagitan ng confidential and intelligence funds, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crimes. Naghain din ng impeachment complaint ng ilang sectoral groups laban sa ikalawang Pangulo na inendorso ng Makabayan Bloc. Ayon naman sa kampo ni VP Sara, hindi na nila ikinagulat ang paghahain ng mga impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo at handa silang harapin ang mga aligasyon ng patas at naaayon sa proseso ng konstitusyon. Posible pa rin na pagsasagawa ng House of Representatives ng fast-track impeachment route, lalo na nakabatay ito sa konstitusyon. Speaking today, wala pa naman pong full determination ang Kongreso kung we will do the House Committee on Justice route or we will do the one-third plenary route. Dumistansya naman ang Malacanang sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. We do not have any hand. We are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. Igagalang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proseso ng impeachment complaint laban sa kanya.
Tiwala kasi ang Pangulo na wala siyang nilabag na batas at wala siyang nagawang impeachable offense. Sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Nanindigan ang Malacanang na walang nilabag na batas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Taliwas sa mga impeachment complaints na inihain laban sa presidente. Dininig na ng House Committee on Justice ang mga reklamo kay Pangulong Marcos. Dalawa ang idineklarang sufficient in form. Hindi pa ito ang hatol o desisyon sa kaso, pero nangangahulugan na kumpleto ang requirement ng reklamo, gaya ng pirma ng complainant, pag-endorso at panunumpa ng naghain. Kabilang sa may sufficient in form ang isinampa ng Makabayan Block kung saan 35 ang pumabor, 9 ang tumutol habang isa naman ang nag-abstain. Mayorya rin ang bumoto na kumpleto ang requirement sa impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the Chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. Nire-respetoan niya ng palasyo ang proseso ng pagdinig sa impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So that's the process. We have to respect that. Ilan sa mga basehan ng impeachment complaint kay Pangulong Marcos ay ang pagkakaugnay umano sa maanumalyang flood control project, kanyang paglabag sa konstitusyon at betrayal of public trust. Mismong si Pangulong Marcos ang nanguna sa paghabol sa mga tiwaling nasa likod ng flood control scam. Dahil dyan, naipakulong na ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways na nasasangkot sa issue. Himas rehas na rin ang mag-asawang Diskaya na kontraktor sa ilang ghost project. Sinibak na rin ang ilang gabinete habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Kaya buwelta ng palasyo sa akusasyon ng Makabayan Block na si Pangulong Marcos umano ang biggest fish sa katiwalian sa flood control projects. For us, irrelevant. May mababago pa po ba sa mga sinasabi ng mga Makabayan Block? Madali po kasing magbintang, madaling magsalita sa harapan ng media, sa harapan ng kamera. Pero ang mahirap po dito ay patunayan ang kanilang pagbibintang. Alam nyo, pasaway talaga no, itong Makabayan Block. Sarap kurtin talaga eh. Sarap pitikin sa tinga mga kababayan. Pasaway talaga eh. Parang utak DDS din. Di ba? Walang kwenta ang kanilang ground sa kanilang complaint. Sipin nyo, sangkot daw sa flood control sa PBBM. That's betrayal of public trust. Mga walang kwenta talaga eh. At saka yung iba mga kababayan, alam nyo ba na hindi tinanggap ng Kongreso yung complaint, yung inihain na impeachment complaint ng grupo nila ni Mike Defensor at saka ni Chavez sa mga kababayan? Di ba hindi na tinanggap yun? Kundi dalawang grupo yung nag-file ng complaint ang tinanggap lang doon sa Kongreso mga kababayan. Bakit? Kasi redundant. The same pa rin ho ang kanilang grounds doon mga kababayan. Di ba yung grounds din na may kidnapping daw? Kidnapping daw yung nangyari ang pagpapadala kay Digong doon sa ICC. At saka meron din isa na ground mga kababayan na hindi daw fit to lead si President BBM bilang presidente kasi daw dahil daw doon sa alleged drug addiction niya. Di ba walang kwenta ang mga grounds? So happy kahapon ang mga DDS. Nagbunye talaga eh. Isang buong araw, parang sobra yata. Buong araw silang nagbunye mga kababayan. Tas dami nilang post, di ba? Sabi lang, iyakan na. Iyakan ang mga loyalista, iyakan ang mga pinklawan daw. Kasi lang, dahil lang sa desisyon ng Kongreso na sufficient inform ang impeachment complaint kay PBBM. Dahil nandun mga kababayan, pag-aakala nila na yun na ang final desisyon sa impeachment kay PBBM. Pag-aakala nila, yun na ang final verdict sa impeachment kay President BBM. Di ba? Mga tanga talaga eh. Hindi pa yun. Tinanggap yun. Sufficient inform, ibig sabihin, sila ay sumunod sa proseso, sa polisiya, kung paano mag-file ng impeachment complaint. Kompleto ang kanilang dokumento, nandun lahat, sumunod sa qualification. Kaya ang desisyon ng Kongreso, sufficient inform. Ngayong araw, nag-iyakan mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga, di ba, during sa hearing,
nabasa na nila yung side ng ng mga nag-endorso ng complaint mga kababayan, 'di ba? Nandoon ho yung Makabayan Black, nandoon ring isa na grupo mga kababayan, tapos binasa na nila ang kanilang grounds kung bakit i-impeach nila si PBBM. Ngayon, doon sa grounds na hindi na fit to lead si President BBM dahil daw sa drug addiction. Ang desisyon ng mga lawmakers mga kababayan, insufficient substance. Insufficient in substance, ibig sabihin lack of evidence mga kababayan. Iyakan ang mga DDS. So ipapakita ko na sa inyo ang sample na to. For more details, let's watch this. Vice Chair Dumogan. Thank you, Madam Chair. Pursuant to the instruction of the Chair and has already been suggested, let me manifest that on ground one, there's no impeachable offense. We all know that there's no kidnapping. Second, the arrest was by virtue of an arrest warrant issued by the International Criminal Court because of an offense which had been allegedly committed when the Philippines was still a member of the ICC. And it was coursed through the Interpol. So, and let me point out, with all due respect, looking at all the complaints, there's actually no narration of facts. It just stated and went to the arguments. So, I am forced to, of course, manifest that the respondent did not commit any betrayal of trust or culpable violation of the Constitution with respect to allegation number 1. I so submit. Thank you, Vice Chair Dumogan. With that, the Chair wishes to move to the second offense. Please allow the Chair to read. Respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. This is anchored on the ground of culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. At this juncture, we elicit the manifestations, preferably manifestations, of the committee members with respect to its sufficiency in substance. Madam Chair. The Honorable Lagbas is... Okay, so ito na mga kababayan. Regarding sa kanyang second offense daw, ang kanilang complaint ng mga nag-file ng impeachment complaint kay PBBM, ito na ang second ground mga kababayan. Ano ang desisyon ng lawmaker natin? For more details, let's watch this. To the manifestation made or the opinion made by the Honorable Representative Barbers, the ultimate general ground, betrayal of public trust. The specific allegation is alleged drug addiction of the President. And I would point out to certain sub-allegations and refute their insufficiency. Allegation number 1, sub-allegation number 1, there are serious accusations that PBBM is a drug addict. The offense alluded for this ground is drug addiction. Stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction, assuming the addiction to be true. Second sub-allegation, Senator Amy, the sister, admitted or alleged or announced that PBBM is a drug addict. Again, this is not a factual allegation but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. The most that can be made out of this ground is that there was
betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po ang importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Imy's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test, and his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they establish betrayal of trust. Another sub-allegations is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. Another is by being silent. Sabi sa complaint, by being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation. Because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. I so submit. Thank you, Madam Chair. Oh, di ba? Iyakan ang mga DDS. Hindi ko na ipapakita sa inyo lahat mga kababayan yung mga lawmakers na nag-manifest tungkol doon sa kanilang desisyon na insufficient of substance. Ang second na ground mga kababayan. Yung una, wala, basura. Yung pangalawang ground, wala, basura. Marami ho mga lawmakers na the same ho ang kanilang pananaw, insufficient of substance, lack of evidence mga kababayan. Ano na, DDS, iyakan. At saka bukas mga kababayan, itutuloy nila yan. Kasi nga diba, meron pang dalawa, I think siguro na mga grounds mga kababayan na kailang pagdidebatihan or merong deliberation tungkol sa grounds na yon. And after that, I think by afternoon yung sinabi ni Congressman Jinky na by afternoon, meron na silang final decision or conclusion tungkol sa kanilang magiging desisyon sa sufficient of substance. Okay? So before natin pag-uusapan mga kababayan si Pulong Duterte, yung ibang kalokohang ginagawa ng mga DDS at saka kung sino yung pinalitan at meron pang isang mga kababayan, syempre i-acknowledge muna natin. I-shoutout natin mga suki, mga early birds, yun ang una na nag-comment sa baba dyan sa ating comment section doon sa ating last vlog. So, shoutout natin si Consuelo Corpus, Maria Mindesiplon, Rosemary Castelio, Nestor Potian from Norway, nandyan din kasama natin si Olivia Lupigalek from UK, Evangeline Rirolye, Renato Baliner, Esther Raful, Ninita Umali, nandyan din si Carmencita Comandao from California, USA, Fee Brunyula from Kuwait, Fernando Ginabi, nandyan din si Shirley Risman from Ohio, USA, hi to Josephine Gallego, Edith Alcantara, nandyan din si Josephine Lee Agarpao, Trining Lozano, Anes Aligre, Lakay MJ47, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, pinalitan na ho itong si Senator Amy Marcos bilang chairman dyan sa Foreign Relations Committee. Siya po ay pinilitan ni Senator Erwin Tolfo mga kababayan. Anong sa tingin nyo mga kababayan ang rason dito? Para sa akin, syempre nakakaduda yan at saka very alarming. Kasi alam ho natin si Senator Amy Marcos kung saan siya nakalining dito. Pro-China ang gunggong na yan. Alam ho yan ng madla, alam ho yan ng mga senators na mga matitino, na itong si Senator Amy Marcos kasama doon sa mga traidor ng bayan, 9 senators na pro-China. Kaya siya ay pinalitan ni Senate President Tito Soto mga kababayan. Pinalitan na siya ni Senator Erwin Tolfo. And also, meron ding mga kumakalat ngayon mga kababayan na daw may planong
ang minority na papalitan nila itong si Senate President Tito Soto bilang Senate President. May kumakalat ho na balita. For more details, let's watch this. Jiggy, nitong weekend lang umugong ang bali-balita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya nakausap ko kanina si Senate President Tito Soto at tinanong ko siya tungkol dyan. At anya, wala naman daw kumakausap sa kanyang mga senador o kahit sino mang senador na nagsasabing gusto siyang patalsikin o pababain sa pwesto. Gayunman, aminado ang leader ng Senado na si Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. At ano ba ang pwedeng dahilan dyan, Jiki? Posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Jiki, nag-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority bloc. Pero si Senator Amy kasi ay pagkakaalam nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority bloc. Pero, sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya at base sa kanya pakikipag-usap sa kanya mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority bloc. At hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanya mga kasamahan dito sa Senado. Pero Jiggy, ano man daw ang mangyari, handa si Senate President Soto. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Kung tatanungin mo ako, ano ba ang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Pero may nagparamdam, SP, na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Jiggy, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posible nga raw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay niyan. Sabi niya, marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Jiggy? At Mayan, ikaw dyan, insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Na-interview namin mismo, Jiggy, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi, walang numero para patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiggy? 13. 13 at pataas o mas marami sa 13 ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero. Jiggy, 9 sila. At pinag-uusapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, diba? There's always discussion. There are people happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Yung ibang mga senador, anong reaksyon dito sa usaping ito? Jiggy, si Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing papalit kay Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sinasabi niya, wala siyang nakikitang dahilan bakit kailangan magpalit ng liderato ang Senado sa pagkakataong ito. Natanong din namin kanina si Senator Risa Hontiveros, Senator Jive Ejercito na parehas na member ng majority bloc. Tinanong namin, meron bang nangangampanya o kumausap sa kanila para magpalit ng liderato? Ang sagot nila, wala. Habang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakasanggang dikit ni Senate President Tito Soto, sinalag yung mga balita ng kudeta at tinawag nga niya na chismis lang yan at inihalin tulad sa isang continuing crime nga raw yung mga threats ng pagpapalit ng Senate President. Okay, so mga kababayan, according ho sa ating very reliable source dyan sa Senado, nagpaplano na talaga yung minority group na palitan si Senate President Tito Soto. Eager na eager sila at sila ho ay nagmamadali mga kababayan. What do you think? Kasi malapit na ho mag-umpisa yung impeachment trial kay Sara dyan sa Senado, di ba? Kaya plano lang papalitan. At alam niyo ba kung sino yung lumabas na pangalan na planong ipalit kay Senate President Tito Soto?
Senator Amy Marcos. Yan pa ay mga rumor. Hindi pa yan verified mga kababayan. Yan pa lang ho ang mga naririnig doon sa loob ho ng Senado. 'Di ba sabi nga ni Cayetano, sa rumor until we gets there. Sabi niya, kapag mangyari na mga kababayan, hindi na rumor 'yon. 'Di ba nakakatawa talaga eh. Pero plano na ho 'yan ng mga gonggong na mga traidor ng bayan na mga senador. Speaking of traidor ng bayan mga kababayan, pag-uusapan natin itong naging abogado na ng pamilya Diskaya, naging abogado pa ng taga-China na si Marcoleta. Kasi 'di ba, nagbanggaan sila ni Kiko Pangilinan mga kababayan. Talagang sinita siya, talagang nilampaso ni Kiko Pangilinan. Kasi itong si Marcoleta mga kababayan, nakita natin no, talagang pro-China, as in pro-China. Sabi niya pro-Pilipino daw siya. Pero paano siya masabi o masabi natin na siya ay pro-Pilipino ni hindi nga niya kayang ipagtanggol ang ating teritoryo, ang West Philippine Sea? Ang dami niyang tanong mga kababayan, ang dami niyang doubts. Diba yan po ay award sa atin mga kababayan na atin ho yung West Philippine Sea. At sinabi rin niya ni President BBM na hindi yan drawing, hindi yan haka-haka. Atin ang West Philippine Sea. Pero bakit nagdududa pa rin itong si Marcoleta? Kaya nakakaduda. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Mr. President, if I may be allowed, again, I don't see the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. We were awarded by the arbitral tribunal. It is ours. Now, is the gentleman saying the tribunal was mistaken and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, well, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is. I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And even if it did, assuming it did, hypothetically, we were still awarded, and we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, tayo po ay merong entitlement sa 200... Again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. If, assuming, I'm without conceding that there is no definition because we believe it has been properly defined. O, di ba? Sarap talaga pitikin sa tinga ito si Marcoleta mga kababayan. Sarap kurtin talaga eh. Sino ba ang bumoto dito kay Marcoleta mga kababayan? Magunggong. Tingnan nyo, nag-suffer tayo ngayon, di ba? Hindi nag-iisip ng mga DDS eh. Ibuti na lang marami nakapasok sa aking inendorso na mga kandidato na senator mga kababayan. Di ba? Inendorso ko si Kiko Pangilinan, si Bam, inendorso ko yung si
si Binhor Abalos, pero hindi nakapasok si Binhor Abalos mga kababayan. Introduce ko si Erwin Tulfo, si Tito Soto, kasi hindi lahat nandun sa Bagong Pilipinas candidate mga kababayan for senator, inendorso namin lahat. Hindi, kasi maraming gonggong doon mga kababayan. 'Di ba? Maraming mga ugok doon na mga senator. Kaya hindi lahat namin inendorso. Pili lang mga kababayan. At saka majority ho sa aking inendorso, nakapasok sa Senado. 'Di ba? Buti na lang, nandyan din si Kiko Pangilinan mga kababayan. Nilampaso itong si Marcoleta, gonggong talaga eh. So anyways, Marcoleta, meron akong ipapakita sa iyo na video. For more details, let's watch this. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, Jay Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard because the very reason why this spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines, for so many years, bombarding our vessels with water cannons, lasering our officials and our Coast Guard. So therefore, where are we for? For whom are we for? I'd like to ask the Honorable Minority Leader. Because I am really, at this point, I cannot understand why we are protecting China, who has been the cause of all this aggression. One of our Coast Guard lost his finger. And then here we come in this house to question that act of having caricature. China's caricatured so many of our leaders, Madam Chair. It has hired, Madam Chair, trolls. It has hired traitors in this country, Filipinos, paid for. So therefore, Madam Chair, I would like to state here, I'd like to ask again, are you still insisting, Minority Leader, that our spokesman of the Philippine Coast Guard has violated the Code of Conduct of Public Officials? Because I would like you to read each one of what you have cited, and I will show that he has complied with all the laws of our country. In his heart and mind, it is to protect the Republic of the Philippines. For who will protect us? Will it be the Chinese? Of course not. It will have to be our people. It will have to be our officials. It will have to be the Coast Guard. They are the ones in charge of the integrity and sovereignty of our people, of our own seas. Madam Chair, the UNCLOS is very clear and decided already, Madam Speaker, by the Arbitral Tribunal Award of July 12, 2016. All the 7 points of China were all debunked by the Hague Arbitral Tribunal. The 9-dash line is illegal. All the developments are illegal. And yet I hear somebody from this August chamber would question our official and favor China. The Senate already passed a resolution, 15 of them, that supports our stand, Madam Chair. The stand of Jay Tariela, who we should support. And that is why I cannot accept this. I cannot accept this as a Filipino. Patriotism includes hitting China because they're the ones hitting us. We have to protect ourselves in defense of our country. Article 1 of the Constitution, Madam Speaker, is on national territory that is being threatened by China. So therefore, I'd like to ask, because I would like him to now again state the code of conduct, and I'm going to debate with the Minority Leader that there is no violation at all of Tariela. It is the Chinese government with President Xi violating everything that we have, from the Constitution to all the laws and international law. Yan ang totoong makapilipino, yan ang totoong makabayan, kasi talagang ipagtatanggol mo, buong puso mong ipagtatanggol ang ating teritoryo. Diba tayo po'y nakakaawa mga kababayan? Kasi nga may mga gunggong tayo na mga senator na hindi kayang ipagtanggol kung ano ang atin. Mga kababayan ko, 2028 election is fast approaching. So dapat mag-isip tayo kung sino ang ating iboboto. Paalala lang, may papakita ko sa inyo mga kababayan na isang video na sana magising itong mga DDS. Alam nyo, may nakakatawa na post tungkol dito kay Ruben Padilla. Kasi si Ruben Padilla mga kababayan, ikinumpara ito ng mga DDS kay Andres Bonifacio. The living hero daw mga kababayan. Mahihahalin tulad daw si Ruben Padilla kay Andres Bonifacio. Agree ba tayo mga kababayan? Andres Bonifacio na hindi niya nga kayang ipagtanggol ating teritoryo mga kababayan. So ito ang ating paalala. Hello Mother, magandang tanghali po. Mother, no, aware naman po tayo sa issue ng West Philippine Sea. No? At alam naman natin na sa 2028 ay mamimili na tayo ng bagong presidente.
No? Para sa inyo po ba, dapat po ba yung pipiliin nating susunod na presidente ay maninindigan para sa ating karapatan sa West Philippine Sea? Natural, dapat ganon. Dapat ganon. Kung sino yung susunod na presidente, alagaan ang pag-aari ng Pilipinas. Hindi kailangan ano ng ibang bansa yan. Pag ano yan maliit pa akong bata, meron na niyang Palawan. Kaya dapat yung bagong presidente, wag magpabaya. Oo, kasi dapat po yung presidente kasi yung mga nakaraan administrasyon na pabayaan ito. Oo, wag magpapabaya. Nakapagtayo ng mga isla, yung China doon. So, big factor po sa inyo na pagpili nyo ng susunod na pangulo, yung maninindigan sa West Philippine Sea. Natural, yan ang gusto ko, yung talagang hindi sila magpapabaya. Nanay, si VP Sara Duterte, sa tingin mo, pwede mo siya iboto? Hey, 'di ba? So, mga kababayan ko, yan ang totoong panawagan ng madla na dapat hindi iboto yung mga pro-China, yung hindi marunong magprotekta o ipagtanggol ang ating teritoryo. Huwag iboto ang mga DDS senator kasi mga traitor sila ng bayan. Yan po ang totoong panawagan ng taong bayan, di ba? At saka buti na lang nabanggit ni Rufus Rodriguez, ni Congressman Rufus, ang tungkol doon sa mga trolls. Kasi ang trolls, mga kababayan ko, lalo na yung mga DDS vlogger, sila ho yung nagbigay ng maling information sa mga kaisipan ng kanilang mga viewer, ng kanilang mga followers, ng mga DDS. Kaya hindi kayang ipagtanggol ng mga DDS ang ating teritoryo, ang West Philippine Sea. Bakit? Kasi nga nilagyan sila ng itats sa utak ng mga DDS. Na mislead kasi sila. Nilalagyan kasi sila ng misinformation, mga kababayan. Diba? Itong mga trolls na to, itong mga DDS vlogger na to, sila yung umatake kay Tariela. Sila din yung mga naninira sa West Philippine Sea. At sila din yung mga troll ng mga senators na to. Yung mga traitor ng bayan na mga senators. So dapat isipin natin, huwag iboto ang mga DDS senators. Okay? So forward tayo. Alam niyo ba na merong hakbang ginawa si Congressman Sandro Marcos na malaking sampal ito kay Congressman Pulong Duterte? Anong plano niya, si Ivan? Kasi siya po ay maghahain ng panukala na no work, no pay policy. Diba? Sino ang pala-absent dito na mga congressman? Marami ho, yung pamilya Duterte. Yung yun ding cronies, mga tuta ng mga Duterte na mga congressman. Sila yung pala-absent, mga kababayan. Wala silang ganang pumasok dyan sa Kongreso. Pero tuloy-tuloy pa rin ho ang kanilang sweldo. Malaki ang sweldo nila, mga kababayan, di ba? So kaya nakapag-isip si Congressman Sandro Marcos, meron siyang desisyong ginawa which is very very good para sa atin. Ito ay malaking tulong para sa atin. Bakit? Kasi maraming pala absent. Kung hindi sila nagtrabaho, well, wala silang sweldo, mga kababayan. Nasaan ba ngayon si Pulong Duterte? Nandun ho. Diba, naglulinghayaw sa Netherlands. Kasama niya itong si Basti Duterte, si Sara Duterte, kasama niya si Kitty, at ang kanilang videographer, mga kababayan, yung si Banat Bay. Diba, videographer? Nandun ho sa Netherlands yung pamilya Duterte, mga kababayan. Hindi sila nagtatrabaho. So tama lang, maganda ang plano ni Congressman Sandro Marcos na no work, no pay policy. Or no work, no pay. Sana maging batas yan, mga kababayan, para magiging fair ho sa taong bayan. Diba yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan sa private na mga kumpanya, saan mang mga kumpanya, kapag hindi sila papasok, hindi sila babayaran, mga kababayan. Wala silang sweldo. Pero yung mga lawmakers na pala-absent dyan sa Senado, pala-absent dyan sa Kongreso, meron pa rin hong sweldo, mga kababayan. Kaya malaking pagkakaiba. Ito ay very unfair. So tama ang plano ni Congressman Sandro Marcos. So magaling siyang mag-isip, mga kababayan. Agree ba tayo na may malaking potential talaga itong si Congressman Sandro Marcos na maging presidente in the future, mga kababayan? Agree ba tayo? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? So kasama rin po natin, nandyan si Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia.
Hi to Elizabeth Bacolcol, Tinkerbell, RJ Ertaxa. Nandyan din si Apolonio Nocido, Phil Macabato from Toronto, Canada. I-shoutout natin si Rita Mejia, Ashin from Greece, Evelyn Garcia, Narciso Calica. Nandyan din si Alex Rosario Dimbreke. Hi to Lito Bungalan at sa Bungalan family dyan sa Muntinlupa City. Nandyan din si Jubita Gibson, Joseph Malyari, Joseph Buhay, Prissy, Francisco Ombak Jr. Nandyan din si Ligaya Magada, Gloria Mante, Berhelio, and hi to Victoria Duarte. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Good afternoon, Tristan, at good afternoon sa ating mga viewers. Okay. Sir, let's start with Vice President Sara Duterte facing 2 fresh impeachment complaints for betrayal of public trust. Barring any procedural roadblocks, are there enough basis to oust the Vice President with the same set of charges? Sa tingin niyo po? Yes, itong charges na to remain unaddressed dahil nga sinupress ito nung doon sa Senado last year. So hopefully ngayon mabigyan siya ng pagkakataon marinig ng mga kababayan natin through the Committee on Justice sa House of Representatives. Nakita ko na itong complaint na ito. Marami siyang mabibigat na mga akusasyon to demonstrate yung unfitness ni Sara Duterte to remain as Vice President. But Senator, you have people comparing halimbawa po itong dalawang impeachment because Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos are both facing impeachment complaints. May mga nagsasabi pong mga taga-suporta ni Vice President Duterte na kumpara naman sa hinaharap na reklamo ni Pangulong Marcos, napakaliit o mas maliit yung amount na involved dito. How would you respond to those kind of comparisons, Senator? Una-una, irrelevant yun. Supposed to be dito sa standard natin. Pag nagnakaw ka, period, kailangan managot ka. No? In this case, kailangan matanggal ka sa pwesto. Ngayon, yung impeachment laban kay President Marcos, bahala na yung mga nag-file doon kung paano nila titindigan yon. Pero itong aming na-file, confident kami. At let's talk about numbers. Itong kasong i-final kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos ang involved dito. Yung inaakusa nila kay Chis Escudero, 150 million. Yung inaakusa kay Joel Villanueva, 200 million. Yan yung flood control scam na tinatawag nila. Ngayon, yung dito kay Sara, ang ina-accuse namin, more than 2 billion pesos ang ill-gotten wealth niya, 650 million confidential funds niya, 12 billion pesos yung disallowances niya, 7 billion pesos yung unliquidated cash advances, 8 billion yung sa laptop. Maraming dito, halaga. Di hamak na mas malaki ito kahit na real numbers yung pinag-uusapan. Kasi yung sinasabi nila doon sa flood control scandal, yung amounts doon, yun yung narrative, yun yung sinasabi sa media na ganito raw, daang-daang bilyon. But the real cases, yun yung mas importante. At sa ngayon, walang hihigit pa dito sa mga final namin kay Sara Duterte. Okay. But as people know, as we all know, impeachment, sir, is more political than legal. And it is a numbers game. Sa pananaw niyo po ba, sir, does Sara Duterte have the numbers to kill these cases given that lawmakers are now investing to their political capital 2 years into the next election? Let's just say that regardless of the numbers now, once the evidence have been exposed to the public, they would be able to convince the public opinion, and the public opinion would convince their representatives. That's how it should go. Kasi hindi pa nga natin nakikita yung ebidensya, may hatol na sila. Di ba? So, confident kami na
itong ebidensya na ipepresenta ay makakakumbinse ng taong bayan at ng mga mambabatas. Sir, on top of the impeachment, you've also led the filing of complaints sa Office of the Ombudsman, sir, di ba, kay Vice President Duterte on graft, plunder, and malversation. Will this have any bearing po dito sa impeachment process or vice versa? Merong bearing po yan kasi makakatulong po yung kasong na-file dun sa Office of the Ombudsman kasi the evidence na makukuha doon would be the same evidence na ipepresenta dito sa impeachment trial, impeachment hearings. Ang impeachment kasi is administrative in nature, meaning ang maximum penalty dito is removal from office. Yung ombudsman case, that would lead to a sandigan bayan charge kung tutuloy doon, at pagka nasentensyahan doon ay pagkakulong ang penalty. Okay. Senator Sonny, sabi niyo nga po, no, the public opinion will have a weight dito po sa kung paano i-approach ng mga mambabatas itong panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Round 2 na nga po, sabi ni former Congresswoman Castro. But I just want to also ask, meron po ba kayong apprehension or concern na medyo nag-iba na rin po yung political climate sa mababang kapulungan? Because of course, nung una po, madali na ipasa yung impeachment complaint kay Vice President Duterte. But this time, do you see na ito po ay medyo magiging challenge? Ganito kasi, Tristan, with the new Supreme Court ruling, hindi na yung pwede yung express mode na ginawa nung panahon nung impeachment ni Erap, nung impeachment ni Corona, na dire-diretso na wala ng hearings. Ngayon, kailangan ng magkaroon ng hearings. So sa House of Representatives Committee on Justice, ditinggin itong mga impeachment complaints na ito, hindi lang doon sa sufficiency in form, sufficiency in substance, then pupunta siya sa merits ng complaint. So dito ngayon i-discuss sa House pa lang, iimbestigahan, then pagkatapos niyan, saka pa lang doon sa dulo, doon pa lang magde-decide yung Kongreso kung itatransmit nila o hindi. Wala pa tayo doon, malayo pa tayo doon. We will take this one step at a time. Again, pag lumabas itong mga ebidensya na ito, liliwanag yan. Liliwanag sa mga kababayan natin na ubod ng kurakot ni Sara Duterte, marami siyang nilabag na batas, marami siyang krimen na ginawa, at hindi siya karapat-dapat maging Vice President ng ating bansa. Pagka ganyan na ang prevailing public opinion, masisway yung mga mambabatas natin. Okay. Ganun po yun. Hindi pa natin, sir, pwedeng masyadong pag-usapan, no, kung paano mapuprove etong mga basis or yung grounds na for impeachment kay Vice President Duterte, no? Like anong mga documents would suffice to convince the lawmakers na merong grounds? Nakita naman na natin yung mga spurious documents or spurious liquidation methods na ginawa nila Sara Duterte doon sa pag-clear nila ng confidential funds. Doon pa lang, maliwanag na yon. Yan ay mga Mary Grace Piatos and other fictitious names. So yan, ginawa nila yan. At ito, meron tong basis kasi nung siya ay mayor, ganun na yung kanilang modus. Sa Davao pa lang. Kaya may pattern of behavior, may establish yan. Okay. Mga COA documents ito, official documents ito, na galing mismo kina Sara Duterte. Tapos, ito nang ultimately yung mabigat, yung bank documents na noong ko pa nilabas, ito ay kinonfirm ng ombudsman, at ngayon, i-confirm ito ng mga bangko mismo kasi exempted sa bank secrecy law ang impeachment. Okay.
Sir, apart from the VP, sabi nyo na rin, na-touch nyo a little bit yung kay Pangulong Marcos, the House Justice Committee is also tackling the impeachment complaints against President Bongbong Marcos. Earlier, they've decided that these two complaints are sufficient in form. Doon pa lang po sila umusad, and then tomorrow they'll tackle the sufficiency in substance. But for you, sir, what do you make sense of these complaints and their fate in the House, whose members are usually aligned to the President? Alam mo, Tristan, a while ago, sinasabi mo, nagbago na yung timpla. Ngayon, ang sinasabi mo naman, aligned sa presidente. So, I think these things, let's give the benefit of the doubt sa ating mga kongresista na aside from their political affiliations, na they will give a chance dun sa merits ng mga complaints na binigay sa kanila. So titignan nila yon at pagka hindi talaga mabigat, i-dismiss yan for insufficiency in substance. Kasi ang pagkakaalam ko, yung iba, 5 pages lang, ang the total complaint. So yan yung sa complaints against President Marcos, yung complaints against sa VP Sara should be treated the same way. Kami, I can just speak for the complaints na i-file nitong mga civil society leaders, of which yung Magdalo is a part of. So, I can say confidently na mabigat yung ebidensya na yan at kaya palagay ko mamumulat yung kababayan natin and ultimately yung mga mambabatas. Okay, at mahaba-haba pa nga pong proseso itong impeachment process. Given nga, wala na pong express mode katulad po ng sinabi nyo rin po kanina, Senator Sonny. Yeah. Sir, allow me to shift to another topic. Yung ICC naman po, wherein the ICC pre-trial chamber has ruled that former President Rodrigo Duterte is fit to stand trial and participate in the pre-trial proceedings. First, sir, your reaction on this ICC development at tuloy na po yung confirmation of charges hearing on February 23rd. Una-una, wini-welcome natin itong confirmation of charges hearing na sinet ng ICC pre-trial chamber sa February 23. However, ini-expect pa rin natin na hihilit pa rin ng delaying tactic itong Duterte camp kasi that's all they have. Kasi pag natuloy ito sa February 23, maseset yung trial yan probably around June. At tuloy-tuloy na yun, hindi na yan hihinto. Sa ngayon, wala nga silang ebidensya to prove na hindi nila ginawa yung mga inaakusa sa kanila. Kasi yung Office of the Prosecutor, libo-libo yung mga dokumento, daan yung mga testigo na gagamitin nila. Kaya solid yung ebidensya ng prosecution. Sila, yung defense, they don't have anything. Kaya delaying tactic yung gagawin nila and we expect them still na baka humirit pa rin yan. Kaya abangan pa rin natin. So parang nakikita nyo, sir, there is a textbook of delay strategy sa part po ng defense team ni former President Duterte. Yes. Ngayon, ang fino-float nila yung magpapalit sila ng abogado. Kasi pag nagpalit ka ng abogado, syempre, bibigyan ka ng panahon to look for another lawyer. Di ba? Tapos, question na naman nila for I think, 4th time yung jurisdiction. Question na nila yung interim release. I think nag-appeal na naman sila for the 3rd time. Tapos, itong sa cognitive impairment, kini-question na naman nila yung ruling. So, they keep on filing motions to effect a delay sa proceedings. But sir, are you aware about what happened dito po sa nangyaring participation ni dating police officer Royina Garma sa ICC process? Because the last time that we've heard is nag-testify siya or at least nakausap siya ng mga ICC official and yet wala na po tayong nabalitaan about it. Yes. Na interview na siya preliminarily dito sa Pilipinas when she was still here. Tapos pag
nung galing sa US, nung nag-self-deport siya, pagdating na dito ay umalis na siya kasi wala naman siyang whole departure order at that time. Tapos sa aking pagkakaalam ay siya ay hawak na ng mga ICC witness protection. Okay. So wala naman po, sir, recantation or pagbawi sa kanyang mga naging unang pahayag pagdating po dito sa war on drugs, sa pagkakaalam niyo po? Wala. Consistent at mas marami pa siyang nasasabi. Okay. How about, sir, when will the ICC move to other key figures in the war on drugs? Of course, na-float yung pangalan ni na Senators Bato de la Rosa and Senator Bongo. Senator de la Rosa has disappeared from public view since November amid reports of a possible arrest warrant. You've been there, done that. What makes this case, ano po ang sa tingin yung progress dito sa case ng mga other personalities involved? Ang sa pagkakaalam ko, ang tinututukan ng ICC ngayon ay yung kaso ni Bongo. At probably si General Albayalde. So sila yung ngayon binibigyan ng atensyon. Itong kay Bato, I really don't know kung anong reason niya kung bakit siya nagtatago, kasi according to his own allies wala namang warrant, wala namang naglalabas kahit man lang na screenshot nung warrant, wala rin eh. Kaya I don't know. So we'll see. Okay. Dito, sir, with Senator Bongo and former PNP Chief Albayalde, gaano kalaki yung involvement nila dito sa kaso po na war on drugs sa ICC? Mga critical figures ito sila. Si Albayalde, dalawa ang role niya when he was the NCRPO chief nung panahon ni Bato, and eventually siya yung pumalit kay Bato. So, dalawa yung coverage niya. Nung NCRPO siya, yun yung may pinakamaraming patayan sa Metro Manila. So, yan yun. In-execute niya yung Oplan Tokhang ni Bato de la Rosa. Si Bongo naman, ito yung siya yung nag-head nung Special Operations Branch nitong National Death Squad nung War on Drugs. So yung kay Bato, ginamit niya yung PNP to implement yung Oplan Tokhang, Oplan Double Barrel. Tapos ito rin yung ginamit ni Duterte na to sow yung climate of fear nung panahon na yon. Para kahit na ikaw kritiko, civil society, simbahan, media, implied na kaya kanilang ipapatay using the same tactics na ginawa nila sa war on drugs. Babansagan ka lang addict, papatayin ka na. Yun yung integral yon dun sa pagpalakas nung kanyang image, yung dictatorial image ni Duterte, para magawa niya na yung gusto niyang gawin. Si Bongo naman, siya yung head nung Special Operations Branch na yon. Sila ang pinapatay nila yung mga karibal ni Michael Yang at karibal nung distribution network nila. Tsaka yung mga ibang target nila, whether sa politika or sa kanilang negosyo, yaan yon. So, talagang integral sila to the commission of the crime. So do you think, sir, the ICC would issue an arrest warrant for these two individuals, Senator Go and former PNP Chief Albayalde, maybe within the year? I certainly hope so. Okay. And you kay Senator De La Rosa, sir, are you aware of any arrest warrant from ICC sa kanya? I won't be in a position to confirm or deny the existence of a warrant. Hayaan na natin si Batong assess yan kung may warrant ba o wala. But sir, yung hindi niya pagpapakita sa public in the last few months, is it justified po ba? Or dapat pong umaksyon na rin ang Senado over it? May warrant man o wala, hindi justified yung pagtatago niya. Kasi kami ni
then Senator Laila De Lima, nung hinaharap nung kinakasuhan kami ng nakadetini kami, pa rin kami, no? Nagtatrabaho kami. Ito, kay may warrant o wala, worse kung walang warrant, lalong walang dahilan kung bakit hindi ka nagpapakita. So, within the next few months, I'll be filing an ethics case against Bato para lang maaksyonan din ng Senado yung kaso niya. Okay. Senator Sonny, malapit na po yung 2028, no? 2 years or 2 years from now. Yeah. President Marcos's trust and approval ratings continue to decline. Is he getting to be an early lame duck leader 2 years ahead of the next presidential election? Or is there still time to shore up political capital to come up with a credible endorsement of the next set of leaders in 2 years? May sapat na panahon pa po ba? May sapat na panahon pa, Tristan. At yung answer to your question depends kung paano gagamitin ni President Marcos effectively yung presidential powers bestowed upon him by the state. So, very powerful ang isang presidente ng Pilipinas. Pag ginamit ito ng tama at effectively, maraming makakaramdam nung grasya at biyaya na binibigay ng ating estado at ng demokrasya. At pag naramdaman niya ng mga kababayan natin, makikita nila, they may change their opinion towards the president. Kasi kung titignan mo, except for the baseless allegations of the DDS, yung mga Duterte supporters, wala namang maliwanag na krimen na ginagawa itong si President Marcos. Compared doon sa iniidolo nilang si Duterte na talagang kita natin kaliwat kanang patayan at si Duterte mismo umaamin ng pagpatay. Dito sa Pilipinas, pagka ikaw nag-utos ng pagpatay ng kahit sino man, makukulong ka. Ito, libo-libo. Ano ba yun? Okay na? Nagbaliktad na ba yung ating moral standards? So, ano lang naman yan? Propaganda-driven yung nangyayari sa Duterte side. Kaya parang maayos yung rating sila kasi effective yung propaganda machinery nila Tapos binablock propaganda nila yung Marcos administration kaya tuloy din bumababa. Pero kung titignan lang kababayan natin kahit presyo lang ng bigas, di hamak na bumaba naman. Di ho ba? So, Senator Sonny, do you think the Marcos administration should now be in the offensive? And nakatulong ba yung ginawa po niyang pag-iimbestiga or pag-expose dito sa flood control into his image? Or medyo nag-backfire din po yun dahil as it turned out, yung mga iba po niyang kaalyado ay sangkot din po pala dito sa kontrobersya? I believe it was a wrong strategy. It backfired for sure. Pero doon mo makikita na he had good intentions when he exposed it. Talagang gusto lang niyang ayusin yung sistema para mahinto na yung nakawan na yan. Pero iba nga ang naging tanggap sa publiko, unfortunately for him. Kaya siguro kailangan na rin niya talagang magbago ng estratehiya. Ituloy pa rin yung reforma na yan, pero ipaubaya na yung mga investigasyon sa ombudsman. Tapos, kailangan bigyan na ng liwanag at bigyan na ng focus yung mga kasalanan nung mga Duterte na di hamak na mas mabibigat. Kasi kung nakawan lang bilyon-bilyon ito, sila Bongo, si Sara, si Digong, bilyon-bilyon ang ninakaw, di ba? Tapos si Pulong involved pa sa illegal drugs, Manscarpio, lahat ito mga ito. Pero natabunan dahil dito sa mga investigasyon na to. Importante yan, pero nagawa na natin yan the past 6 months. Ibalik na natin doon sa focus doon sa mga
nabibigyan na ng linaw nung panahon ng Quadcom, kaso natabunan muli dahil dito. Senator Sonny, just a very brief follow-up lang. Yung na-mention nyo po si Congressman Pulong Duterte, there was a previous interview wherein you said pinag-aaralan nyo rin pong mag-file ng complaint laban kay Congressman Duterte. Is this still, magpapatuloy pa rin po ba itong plano na to, sir? Yes, we're in the process of research and investigation. Mabigat kasi ang daming mga kontrata, ang daming mga proyekto. So we just want to make sure na tama yung mga kasong ifa-file. Kaya we're being very deliberate about it. And this is in relation, sir, sa flood control project sa Davao City, yung 51 billion na napag-uusapan po before? Yes. Yan. Yan ang focus. Okay. What kind of charges are you eyeing, sir, to file against the congressman? Depende, no? Pwedeng malversation, graft, tapos kung may plunder, di plunder. Pero nakasuhan ko na yan siya ng yung illegal smuggling of illegal drugs. Na-file ko na yan sa DOJ at I hope umuusod na rin yun. So ito, sir, case na to, you will file it sa ombudsman if matapos po yung inyong pag-aaral. Tama po ba? Yes. So people should understand na nasa private sector lang naman ako. But I'm doing my best kasi yung ICI, yun sana mandato nila eh. Kaso hindi man lang nagsupina na kahit isang dokumento ni Pulong. Yun ang kaya nanawagan na rin akong kailangan isara na yan. Si Bongo na maliwanag yung relasyon niya doon sa mga contractors na nakakuha ng bilyon-bilyon. Pero hindi man lang pinatawag na ICI. So it's unfortunate. Okay. Down to my last two questions, sir. If Sara Duterte survives impeachment, will it be an unstoppable race to Malacanang, or who at this point has a realistic shot at beating Vice President Duterte? Alam niyo, pagka lumabas yung ebidensya, mag-stick yun. Hindi na makakalimutan ng mga tao yun. Kahit hindi to mag-lead to a conviction sa Senate trial, kasi yun na nga, political yan. Ngayon, kung yung iba talagang tataya sila based on that, imbis na sa ebidensya, assuming the worst, na hindi makonvict yan, I believe, mag-stick pa rin yan. Hindi makakalimutan ng mga tao na magnanakaw si Sara. Yun lang naman ang point doon. Pag nakita nila yon, siguro naman hindi nyo iboboto yung magnanakaw sa pagka-presidente ng Pilipinas. Yun lang po yun. And karoon po kayo, sir, nakita ko sa picture, meron parang nagsama-sama po kayo nila Senator Risa, if I remember it right, na parang nag-gathering po kayo. So, napag-uusapan na ba, sir, on what kind of strategy will the opposition or yung iba pa pong mga forces in Philippine politics will take, lalo nga po kung hindi pa rin malakas pa rin ang Duterte forces? Tuloy-tuloy po ngayon yung consolidation process. May mga iba't ibang grupong nag-i-initiate niyan. Kasi nga, natuto na tayo noong 2022 dahil huli na nag-decide, kaya naiwan po tayo. Diba? Hindi kaya yon, hindi pwede yon. Kaya this time, ang desisyon is to start early, mag-consolidate yung mga hanay, tapos mamili kung sino yung karapat-dapat na kandidato. Kapag pumayag yung kandidato na yun, edi tutulungan, kaakibat niya yung mga grupo na nagtipon-tipon at nagkaisa to push for a common candidate. Edi mas maraming katulong this time sa pagkuha ng suporta ng mga kababayan natin. Sino-sino, sir, ang na-float na names, if you would be willing to share at least na potential na candidate? Sa ngayon, ang nagsabi na bukas sila ay si Senator Bam at si Senator Risa Ontiveros. Nag-decline na si Leni Robredo at si Senator Kiko. So yun. Ngayon, si VP Leni, former VP Leni,
ay magiging part or iimbitahin siya maging part ng conveners group para sila naman yung, kung sino man yung mapipili na kandidato, sila yung mag-i-endorso at susuporta, mananawagan ng suporta. So, yun ang magiging role niya. Okay, and General Torre, nabanggit nyo rin po na may potential din po siyang maging kandidato. In what sense, sir? Anong nakita nyo sa kanya? Si General Torre, on the side nung admin. Ang pinag-usapan ko kanina is yung side nung middle forces. Okay. Sa side ng admin, si General Torre is one of those being considered. At given the right platform, ay ano siya, maganda yung kanyang mga initiatives, maganda yung kanyang mga ideas kung paano ayusin yung bayan. Maganda rin yung kanyang connect sa masang Pilipino. Kaya malaki potential. Okay, and the possibility of aligning with the pro-Marcos supporters, hindi rin po talaga pwedeng i-discount yun, sir, no? For sure. Ngayon kasi, syempre, hindi pa nila, habang yan ay tinutulak ko personally, I am advocating for that. Pero syempre, yung mga magkabilang grupo, yung admin, tsaka yung middle forces, hindi pa nila nakikita yung necessity for that kasi susubukan pa nilang itulak yung kanya-kanyang kandidato. Kasi kung sumirit yung ratings ng tinutulak nila, hindi na kailangan ng coalition. But if not, by the middle of the year next year, baka doon pumunta yan. Okay, but last na lang po talaga, no? If the other way around, kung yun nga po, sumirit yung kandidato ng administrasyon na napili nila, willing din po ba yung middle forces to join and support that candidate kung dumating man sa ganung punto? I believe that the circumstances would dictate kung ano ang kailangan nilang gawin. Okay. Kasi it's not up to me, it's up to the principal. Kung yung principal na mapipili, yung kandidato mapipili, sa kanyang pananaw ay mas ikabubuti ng bansa na magsanib puwersa, then yun ang gagawin. If not, di tutuloy-tuloyin pa rin. Yun po yun. Okay, so kasama din natin, nandyan si Arnold Reyes, Rodolfo Concepcion, Ligaya Magada, Arlen Pianar, Corazon Resurrection. Nandyan din si The Course Channel 16, Merlin Digma, Bayani P. Tobias, Chris Bandoles. Nandyan din si Ana Corduba, Agrebito de la Cruz, Wilfrido Piña Florida. Nandyan din si Sonia Darnaila, Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite. Hi to Nino Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Brian Baltasar, Amado Dumagin, and hi to Jovi Montero. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Ipinapanalangin namin ang gabay, karunungan at lakas para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingatan mo po siya sa lahat ng oras. Ilayo sa kapahamakan at punuin ng tapang at malasakit sa paglilingkod ng bayan. Naway patnubayan mo ang kanyang mga desisyon para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, para sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad ng bansa. Pagpalain mo rin po ang aming araw, ang aming mga pamilya at ang aming gawain. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM,
isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,